Kanino kayo naniniwala? Dito po ba kay former Congressman Mike Defensor o sa NBI at sa direktor po nito na si Attorney Melvin Matibag? Dalawang bersyon po kasi ang lumalabas po dito. Una, sinasabi ni Defensor na pamumulitika lamang po ito sapagkat kilala po siyang kritiko ng kasalukuyang administrasyon at newly appointed lamang itong si NBI Director Melvin Matibag, kaya sinasabi sa mga espekulasyon pambayad utang na loob para po o pasasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang bersyon naman ng NBI ay nakabase po sa lehitimong rescue operation at kaakibat po niyan ang coordinating agencies na kasama nga po nila, katulad po ng City Health Office dito po sa Pasig, ang City Social Welfare and Development, ang IACAT or yung Interagency Cooperation Against Trafficking, at saka ang NBI. Ang bersyon finally ng NBI kasuhan ng qualified human trafficking ito pong asawa at anak nito pong si Mike Defensor. Sino po ang paniniwalaan nyo sa pagkakataong ito? Bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 26, 2026. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporters, huwag nyo po sanang kalilimutang paki-like at kung pwede, i-share nyo na rin po itong ating live stream. Balik po tayo dito po sa ating topic na pag-uusapan. Ito na nga po, mainit po ang palitan ng mga argumento at akusasyon sa bawat panig. Ito pong si Mike Defensor, talagang pinaninindigan niya na panghaharas ang ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno at ito ay pinangungunahan ngayon di umano ng NBI. Pero naninindigan po in particular ang NBI na lehitimong law enforcement action ang kanilang sinagawa. Sa katunayan daw, 54 na mga kababaihan ang na-rescue mula po sa mga karumal-dumal na gawain po na ito. At ilan po dyan, mga minor de edad. Para magkaroon po tayo ng proper context dito po sa ating pinag-uusapan, balikan po natin ang balita kaugnay po nito. Naghain ng reklamo ang NBI laban sa asawa at anak ni dating mambabatas na si Mike Defensor. Ito ay matapos madiskubring konektado umano sila sa ni-raid na KTV bar kung saan may nakaganap umanong pambubugaw sa mga babae, bagay na kanilang itinanggi. Nakatutok si John Consulta. Noong Miyerkules, niraid ng National Bureau of Investigation ang establishmentong ito. Family KTV raw ang pronta sa ibaba, pero may karugtong umanong hotel kung saan umano may mga pinubugan na babae sa itaas. Connected yung hotel. Merong secret na passage papunta rin sa hotel. Pag naayos yung transaksyon, aakyat, nagdala doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso rin sa mga kwarto na pinapalabas nila na hotel. 54 na babae ang naligtas mula sa lugar. Pero sabi ni NBI Director Melvin Matibag, may nadiskubre raw ang NBI matapos masuri ang mga dokumentong nakuha mula sa establishmento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito, no? Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. And it so happened the hotel is owned by Sirin, kung saan presidente yung asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Nadinig po ninyo ang sinabi ni Attorney Melvin Matibag, presidente ng nabanggit po na korporasyon, ito pong asawa nitong si Mike Defensor. At alam naman natin, makailang beses na po natin itong tinalakay dito po sa ating programa na sa ilalim po ng batas, yung Republic Act 9208 as amended or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, nakalagay po doon na ang mga presidente, opisyales, manager, at kung sino pang mga officers
ng isang korporasyon na maaaring sangkot sa human trafficking ay criminally liable. Kaya seryoso po itong mga akusasyon ng NBI dito. At mamaya, pagkatapos ng balita na ito, nung araw din po na pumutok ang issue na ito sa balita, ay naglagbas po ng pahayag. Ang unang nagpahayag po dito ng pagtanggi ay ang asawa nito pong si Mike Defensor. Muli po natin babalikan yung sulat na yon na inilabas sa publiko at ipapatranslate natin kay ChatGPT in Tagalog para mas maunawaan po ng ating mga manonood. Ituloy po muna natin ang panonood dito po sa balita. Kaya kahapon, nagsampa ang NBI ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Ang asawa raw ni Defensor ay chairman umano ng kumpanyang may-ari umano ng hotel habang treasurer naman ang kanilang anak. Pero sa isang pahayag, mariin niyang itinanggi ng may bahay ni Defensor na si Julie. Giit niya, wala silang kaugnayan sa tinarget establishmento o sa operasyon nito. Anuman daw ang tangkang iugnay dito ang kanyang pamilya ay isang sinadya, mapanganing Yan. at desperadong kasinungalingan. Yan na po yan ha. Uulitin natin mamaya yung statement. Obvious daw na ang motibo sa anya smear campaign na ito ay mag-imbento ng kaso laban sa kanya at sa kanyang anak. Bahagi raw ito ng anya walang tigil na pattern ng harassment dahil daw sa mga anya political attacks na wala na ng trabaho ang tinatayang 1,000 nilang empleyado dahil lang iniuugnay sila sa asawa niyang si Mike. Kung meron raw hinaing si matibag na personal o politika sa kanyang asawa, dapat resolbahin niya ito ng direkta at huwag gamitin siya, ang kanilang anak at kanilang mga empleyado. Matatanda ang iniugnay si Defensor at kanyang asawa sa paglutang ng 18 mga dating sundalo noong Marso na nagsabing kasama raw sila sa mga inutusan na maghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Sinupinan na rin noon ng Bakit ba naugnay? Initially, naalala ko na naman si Shiminet, no? Or Pusit. Itong asawa ni Mike Defensor na si Julie, diyan po sa 18 nagpapakilalang ex-Marines. Ang katotohanan po kasi diyan, hindi naman iniugnay, kung hindi nagkaroon ng kaugnayan. Magkaiba kasi yung salitang iniugnay sa merong kaugnayan. Ano po ang kaugnayan? Ang sasakyan o isa sa sasakyan na ginamit po ng 18 ex-Marines na ito ay napatunayan na sasakyan at pag-aari na sa pangalan ni Julie Defensor. Kaya po siya pinatawag ng NBI para magbigay po ng linaw tungkol po sa issue na yon. Seryoso po ang mga alegasyon nitong 18 ex-Marines dahil dinadamay po nila sa kanilang mga akusasyon no other than ang ating President Bongbong Marcos. But going back, dito po sa issue ng human trafficking na iniuugnay sa asawa ni Mike Defensor at sa anak nito, ito nga po yung naging pahayag ng asawa niya. Nakasulat po ito sa wikang Ingles pero ipatranslate po natin kay ChatGPT. Basahin ko na lamang po. Opisyal na pahayag ni Julie Defensor. Nasa sa inyo kung sino ang paniniwalaan nyo dito mga tol. Ibinibigay ko ang pahayag na ito upang mariin at buong lakas na itanggi ang walang basihan at mapanirang mga paratang na ibinabato laban sa akin, sa aking anak at sa aming mga kaugnay na negosyo. Nais kong maging ganap na malinaw kaugnay ng kamakailang operasyon ng NBI. Wala kaming anumang koneksyon sa target na establishmento o sa mga operasyon nito. Anumang pagtatangka na iugnay ang aming pamilya sa mga kasuklam-suklam na gawaing sinasabing naganap doon ay isang sinadyang kasinungalingan, mapanganib at desperado. Malinaw ang motibo sa likod ng orkestradong paninira na ito. Isa itong imbentong dahilan upang pilit na makagawa ng kaso na may nakapanghihilakbot na layuning magsampa ng mga walang batayan at hindi napapailalim sa piyansang kaso laban sa akin at sa aking anak. Ito ay bahagi ng walang tigil na panggigipit at napakalaki ng idinudulot nitong pinsala dahil sa mga ataking politikal na ito. Tinatayang 1,000 na masisipag na empleyado mula sa iba't ibang kumpanya
ang biglaang nawalan ng trabaho. Dahil lamang sa pinaghihinalaang ugnayan sa aking asawa na si Mike, ito ay 1,000 pamilyang nawala ng kabuhayan sa gitna ng krisis. Hindi katanggap-tanggap na ang mga inosenteng manggagawa ay ginagawang sakripisyo sa personal na hidwaan ng iba. Direkta kong kinakausap si Attorney Matibag. Kung may political o personal kang issue kay Mike, magkaroon ka ng lakas ng loob na ayusin ito sa kanya ng direkta. Tigilan ninyo ang paggamit sa akin, sa aming anak, at sa daan-daang inosenteng manggagawang nadamay bilang collateral na pinsala sa isang alitang wala kaming kinalaman. Bilang isang ina, ang aking pangunahing layunin ay ang proteksyon ng aking pamilya. Hindi kami magpapabuli, magpapatahimik o magpapa-intimidate sa ganitong mga duwag na taktika. Gagamitin namin ang buong lakas ng batas upang linisin ang aming pangalan, ilantad ang panggigipit na ito at panagutin ang mga responsable. Pahayag ni Mrs. Julie Defensor, asawa po ni Mike Defensor. At bago natin puntahan yung pagsagot ni Director Melvin Matibag sa series of interviews, marami po yan. Isa sa press conference kahapon, tinatawag na Saturday News Forum, isa kagabi kay Christian Esguera, at saka yung balita mula po sa Billionaire News Channel. And marami pang iba, pero yun lang muna ang gagamitin natin for this particular live stream. But before that, pakinggan din muna natin ito pong pahayag ni Mike Defensor nitong nakaraang araw. Kaugnay naman ang interview sa kanya ng One News PH. Technically, Congressman, a KTV bar or a nightclub is not an illegal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Kasi ang sabi po ng NBI dito that sexual services were being offered. Well, ang sinasabi ko, yung operations nila is operations nila yon. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. We don't know what they cook, what they serve. We don't know their prices. So that's them. That's their operations. Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Puro mga kalaban. O, sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, they will justify. May basis, may basis. Pero, sinasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika para mangkipit ka ng mga tao. 9 years ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit isa. Wala mga kapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabe ginagawa na, pati personal. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Sir, SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Therin Development Corporation, which does business Correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, in a way, Yes, she's also operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Kung yung lahat ng yan na turn over na namin to the new group, to the new owners. It may Tandaan nyo itong mga sinasabi ni Mike Defensor kasi i-address yan ni Atty. Melvin Matibag sa interview, mga tol. Kung sinasabi niyang 2019, nilet go na nila yan, may iba pong bersyon sa katotohanan. Ito pong si Atty. Melvin Matibag kasi existing pa rin yung sinasabi niya until now ayon sa NBI. Pero patuloy natin pakinggan si Mike Defensor dito. have been registered under our name pero hindi na kami dyan involved. Kahit na tingnan nyo yung records ng Sirin, wala yung income, wala yung employees. So, again, I'm going back to the point. I think the issue here is not the lead. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao.
Pero kung linawin lang natin, no, because we want to get this absolutely correct. So we settled the ownership issue now with Chicago. So they're basically renting. Pagdating dun sa hotel, you said you guys used to own it. By us, do you mean your family, including your wife and your child? Or do you mean the same investor group that owns the other building? Or No, it's a different it's a- operation. Yeah. Okay. Okay. If And I then, explain. correct. And then Kasi next parang- question. Okay, linawin lang natin ako. Yung next question is, you said you gave it up. Do you mean that you sold the hotel? Or, kasi minsan uso yung papamanage mo sa isang property management or Correct. hospitality management o kayo na mag-manage itong property ko kasi ayoko na problemahin. What exactly was the term when you said we gave it up? Was it sold? Correct. Yeah. Kasi ang nangyari dyan sa operations namin is that, well, of course, the property is the property. Ngayon, let's say yung hotel, group rented it out, particularly us, but different investors. So we were running it at some point and then we gave it up. Another group before rented it, it was a person, not a corporation, and can show documents to prove that. So sila na yung nag-operate nun ng hotel. So, as I've said, yung isang office naman doon, they're renting it out for an office. So sila naman ang nag-operate doon as an office. So yan yung structure nung it's how can I put that again? Parang isa siyang, let's say, isang building that we have a different group of investors. Then some people may be investing in this and they will be setting up their own business there. Yung iba naman ganito gagawin. So ganun yung setup nung Pero as an owner, 'di ba, sa isang establishmento na nagpapaupa, 'di ba, basic naman mga tol na dapat nagsasagawa ka ng due diligence, no? Aalamin mo ano ba yung mga negosyo nyo. Oh, dito nga sa bahay, nangungupahan kami. Constant ang may-ari ng bahay dito kung ano yung sitwasyon, no? Inaalam nila. Ganon din dapat kapag tayo po ay may negosyo na paupahan, establishmento man yan na for commercial o kung ano man, dapat sinisigurado natin na yung umuupa hindi po gumagawa ng mali. Kaya nga nagugulat tayo sa reaksyon dito nitong si Mike Defensor no? Kasi basic po 'yon. Halimbawa, kung ikaw ay nagpapaupa tapos niloloko ka pala nung umuupa na ginagamit pala ito sa illegal activities. Ngayon nalaman mo dahil sa tulong ng law enforcement agency katulad ng NBI, matutuwa ka. Pasasalamatan mo pa ang NBI at yan ang reaksyon ni Attorney Carlo Ibanez. No, i-share ko lang muli sa inyo bagamat nabase na po natin ito sa nakaraang live streaming natin. Ulitin ko lamang kasi maganda po yung punto niya rito. Ayon kay Attorney Carlo Ibanez sa isang interview, ito na po yung tinutukoy niya, yung napanood natin kanina. Sabi ni Mike Defensor, ang asawa at anak niya, sila lang ang may-ari ng building kung saan nandun ang nightclub na drug at prostitution din pala. Nagre-rent lang daw sa kanila ang club. Wala daw silang alam sa daily operations nito. In that same interview, Mike Defensor condemned the NBI for conducting the raid. Galit na galit siya sa NBI at kay Direktor Matibag mismo. Ang dami daw nagugutom na tao, bakit daw dito pa nagpo-focus ang NBI? Pero isipin nyo ito, kung totoo ang sinasabi ni Mike Defensor na wala silang alam sa nangyayari, dagdag ko lang ito mga tol, which is basically, yan ang magiging depensa ng kampo ni Mike Defensor. Kasi di ba, kung babalikan natin yung binasa natin na Republic Act yesterday, nakalagay po doon ang tatlong possible liability ng nagmamay-ari ng building. Kung sila ay sangkot mismo o kaya kung sila ay tinolerate yung ginagawang illegal activities o kaya naman kung alam nila pero wala silang ginawa. Yun ang papatunayan ng NBI dito. Pero sinasabi ng NBI so far na ang nagmamay-ari ay ang asawa, opisyales, ang anak nitong si Mike Defensor. Yung tatlong binanggit ko sa inyo kanina, maaaring dalawa lamang po doon ang opsyon. Kasi basically, hindi naman sila direktang sangkot dahil hindi naman sila nahuli. Maaaring alam nila pero tinolerate nila o kaya alam nila
pero wala silang ginawang aksyon para mapigilan yung illegal activities. Balik muna tayo dito po sa binabasa kong panulat nitong si Attorney Ibanez. Pero isipin nyo ito, ulitin ko lang. Kung totoo ang sinasabi ni Mike Defensor na wala silang alam sa nangyayari sa club at landlord lang ang pamilya niya, then logically, hindi ba dapat matuwa siya sa NBI? Di ba? Kayo mga tol, tama ba yung sinasabi dito ni Attorney Carlo Ibanez? Kung ikaw wala kang alam tapos niloloko ka pala nung tenant mo, may mga illegal activities pala doon sa pamamagitan ng law enforcement action, nalaman mo ngayon, matutuwa ka dapat, i-congratulate mo pa ang NBI, pero hindi po ganun ang nangyayari ngayon sa parte ni Mike Defensor. Of course, kasi sinasangkot at kinasuhan nga ang kanyang asawa at anak. Kung ikaw ang may-ari ng building at nalaman mong ginamit pala ng tenant mo ang property mo para sa drugs at prostitution nang hindi mo alam, anong natural na reaksyon? Magagalit ka sa tenant. Niloko ka eh. Illegal pala ginagawa nila sa building mo. Magpapasalamat ka pa nga sa NBI kasi na-expose ang illegal activity. Makikipag-cooperate ka sa kanila para maikulong ang mga tenant mo na nanloko sa'yo. Yan ang basic human nature. I should know, as a lawyer, sabi ni Attorney Ibanez, may mga experience ako sa mga ganyang raid. May warehouse ang client ko dati na ginagawa palang taguan ng mga karnap na kotse. Nung na-raid ito, laking pasasalamat ng client. Galit na galit siya sa tenant niya at full cooperation siya sa mga authorities. Pero dito baliktad ang nangyari. Instead na matuwa si Mike Defensor sa NBI for exposing his tenant at imbes na mag-cooperate siya, galit na galit siya at kinokondem pa ang raid. Kilos ba yan ng isang taong walang kinalaman sa mga crimes na ginagawa ng tenant niya? Hindi eh. Kilos yan ng taong guilty. Ayon kay Attorney Carlo Ibanez. Tama mga tol, di ba? Kung kinasuhan ang asawa niya na si Julie Defensor at yung Miguel Defensor na anak niya, proper thing dito na gawin nitong si Mike Defensor is full cooperation. Total, ito yung kanilang sinasabi. No? Wala na kami dyan, matagal na, 2019 pa. O sige, total, sinasangkot nyo ang asawa at anak ko, pero para patunayan sa inyo na wala talagang kaming kasalanan dyan, makikipag-cooperate kami fully. No? Ibibigay namin lahat ng mga dokumentong kailangan ninyo para mapatunayan lamang na walang kasalanan ang asawa at anak ko. Pero hindi, pag-atake ka agad ang ginawa ni Mike Defensor sa NBI. Katulad po ng naririnig po natin dito sa interview. Pinaka-property. And we have records and we have documents to show that and to prove that. NBI Director Melvin Matibag says they only found out that the companies were linked to you guys after the raid. He said that they got tipped off, and then they conducted surveillance operations, and then they binantay nila and so on and so forth. And they even at some point discovered the secret passage allegedly that leads to the nightclub to the hotel. Sorry, the hotel to the nightclub. And again, he says it's unfair for your wife to characterize this as politically motivated because they only found out of the linkage to you guys after the raid. Si Atty. Matibag, matalinong tao yan. May tao sila sa NBI. Alam ko na marami na wala ng respeto sa kanya sa loob ng NBI. Nako, Because siniraan. nakikita nila yung mga operations na ganito, Nako. na very political. Ang sinasabi ko, ang dami nating problema sa Pilipinas. Character assassination na ang ginawa nitong si Mike Defensor. Alam mo, Mike Defensor, hindi titindig sa korte yang mga sinasabi mo. Ang labanan sa korte ay paghahain ng mga ebidensya. Hindi ebidensya kung questionin mo ang kredibilidad ni Atty. Melvin Matibag bilang pinuno ng NBI. Ang dapat gawin mo, kung talagang wala kayong kasalanan, kumuha ka na lang ng magaling na abogado na si Atty. Ferdinand Topacio kasi malamang yan ang kukunin ninyo at ilatag ninyo ang mga ebidensya na magpapatunay na hindi totoo ang sinasabi ng NBI. Pero kung ganyan lamang ang gagawin ninyo,
sisiraan mo sa harapan ng publiko, walang mangyayari dyan. Sa bagay, malamang sa malamang, public perception ang sineshape nitong si Miguel or Mike Defensor. Kasi sa ngayon, talagang sirang-sira ang reputasyon nila, kaya kinokondisyon nila ang isipan, partikular ng kanilang mga suporta, ng mga supporter, na ito ay all about politics at walang katotohanan ang mga akusasyon ng NBI. Pero again, mga tol, ililib ko sa inyo ang paniniwala o kung sino ang dapat ninyong paniwalaan sa mga pinag-uusapan po natin na ito. Pilipinas, ang i-operate mo, ang magkakaroon ka ng SPIA pag kakaroon ng investigation, ay yung mga KTV clubs. Nagkataon, ang dami KTV clubs. Diyan lang sa Pasig meron, Casablanca, Shangri-La. Sasagutin lahat ni Attorney Miguel, Melvin Matibag yan. No? Ang pampilosopong sagot nga dyan, bakit alam niya ang mga bagay na yan? At meron akong isi-share sa inyo mga tol. I do not know kung ito ay nangyayari pa rin ngayon. Pero ito naman ay laman ng balita. No? Ito po ay laman ng balita matagal na. Pero sana hindi ito totoo. No? At wala tayong hangaring manira rito. Babasahin ko lamang ang balita. Kasi mayaman po ito si Mike Defensor. Alam niyo naman, napakaingat ko po dito sa ating programa. Wala po akong kakayahang kumuha ng magaling na abogado pag ako po yung nakasuhan ng cyber libel. Kaya dapat lahat ng mga sasabihin po natin dito nakaayon sa katotohanan at walang halo dapat na paninira. Kaya ito, babasahin ko lamang at nasa sa inyo kung ano paniniwalaan nyo po dito. Ito pong balita ay ang tagal-tagal na. No? March 10, 2000. Ito yung mga panahon na ang edad ni Mike Defensor ay batang-bata pa. Miyembro sila ng anong tawag doon? Yung grupo nila Barbers, nila Mig Subiri. Sa mga mahilig sa politika dito na mga manonood natin, pwede nyo bang i-refresh ang memory ko? Spice Boys yata ang tawag sa kanila, no? Tama ba mga tol? Spice Boys ba yung mga legislator sa hanay na yan ng mga mambabatas na mga bata pa noon at mga hunks, kung baga, mga pogi, no? Sabihin na naman ng mga tatanga-tangang Duterte supporters, bala ka talaga tapa, nabanggit mo na naman yung mga pogi. Spice Boys, yan, tama. No? Totoo naman. Kahit lalaki tayo, i-appreciate natin ang kapugian ng iba. Kasi pagka nagsabi naman ako dito ng maganda ang babae, may magre-react, una-una, asawa ko. O dito tayo. Cops going berserk on Mike. Balita po ito ni Christian Mendez ng Philstar.com noong March 10, 2000. Two opposition congressmen pick up the cudgels yesterday for Quezon City Representative Michael Defensor and lash out at the police for trying to discredit him. They are doing all they can to discredit Congressman Defensor. They will throw everything at him, including possibly the kitchen sink. Yan po ang saad ng noon ay kongresista, ngayon senador Juan Miguel Subiri, at ng nabotas Malabon representative noon na si Federico Sandoval II. The two lawmakers were referring to a testimony given by a confessed pimp who claimed Defensor regularly hired women for sex. Binasa ko lamang ang balita noong March 10, 2000. Sabi po, ulit, the two lawmakers were referring to a testimony given by a confessed pimp who claimed Defensor regularly hired women for sex. No? At before that news, ito po kasi yung alegasyon. Quezon City Cop denies soliciting sex.
March 9, 2000 by Cristina Mendez. Beleaguered, Quezon City Police Superintendent Francisco Don Montenegro belied yesterday charges he wanted to have sex with the sister of one of 4 girls arrested last month by his men for alleged vagrancy. This developed as officials of the Central Police District presented to reporters a parking attendant who claimed he saw the controversial arrest of the 4 girls outside the Paddy's Point Bar and Restaurant on Timog Avenue in Quezon City. The attendant, identified only as Eduardo, claimed he acted as pimp for the 4 girls and that Quezon City representative Michael Defensor, who had interceded on the girls' behalf, regularly hired women including the 4 for sex. Binasa ko lamang ha, hindi tayo naghahangad ng anuman dyan, basta sineshare ko lamang yung mga public information sa nakalipas po na panahon. Going back, dito po sa interview kay Mike Defensor. Sa Manila, you have Insular, Okada, City of Dreams. Lahat ng yan, diba? They have KTV clubs. So, bakit natututukan itong kumpanyang to? Bakit natututukan yung particular operation na to? Sa dinami-dami ng problema natin sa droga, peace and order, kidnapping, yan ang tututukan ng NBI. Yeah. And So, yet, it is political. Alam niyo mga tol, maling-mali po yan. Kahit hindi po tayo ipinanganak kahapon, dahil hindi po tayo pinanganak kahapon, hindi natin dapat paniwalaan ang mga ganitong lengguwahe na lumalabas kay Mike Defensor na bakit daw inuuna pa ng NBI ang mga ganitong pagkakataon. Though merong separate answer diyan si Director Matibag na i-share ko sa inyo mamaya sa mga interview sa kanya. Pero basic naman, the agency name itself magsasabi sa atin kung ano yung kanilang mandate. 'Di ba? National Bureau of Investigation. Nagsisiyasat sila. Ang kanilang trabaho ay law and order. No? Hindi po sila nandiyan para po tingnan kung ano yung mga kababayan po nating mahihirap at kung paano po sila matutulungan sa kanilang mga kahirapan. Trabaho po yan primarily ng executive, syempre, at specifically ang DSWD and other sectors ng ating society. Kaya nga may mga ayuda, no? Kaya nga may mga social services para makatulong sa ating mga kababayang mahihirap. Pero hindi po yung trabaho ng NBI. Kaya do not compare, Mike Defensor, na bakit inuuna ng NBI ang mga ganyang trabaho. No? Baka gusto mo na lang sabihin, bakit inuna yung KTV sa establishmentong pagmamayari ninyo kaysa doon sa mga KTV-ng mga binanggit mo kung saan-saan. Ang tanong, Mike Defensor, bakit alam mo? Ha? Bakit alam mo yon? Ako, alam ko yung iba dito sa Rizal kasi naging pulis ako. No? Alam ko kung ano yung mga intelligence na dumarating sa kapulisan. Hindi naman lahat, pero may mga lugar kung saan partikular sa Rizal, alam ko na may mga KTVs. Pero ikaw, bilang isang negosyante at dating kongresista, paano mo malalaman yon, Mike Defensor? Tanong namin sa iyo yan, Mike Defensor. Paano mo malalaman? Maliban na lamang kung ikaw ay nagpupunta doon. Maliban na lamang kung merong nagkukwento sa iyo. Pero, bakit kapag kukwentuhan? Kasi unang-una, kung ang isang tao ay matinong lalaki, hindi ko sinasabing hindi ka matino, Mike Defensor, pero logic. Kung ikaw ay matinong lalaki, o ang isang tao ay matinong lalaki, hindi ka kukwentuhan ng kapwa mo lalaki. Tol, dito sa lugar na ito may KTV. No? All the way dito. Hindi ka kukwentuhan kasi alam niya kung ano yung limitations mo. Alam niya kung ano yung
pagkatao mo. Usually, sabi nga, birds of same feathers flock together. No? Ang magkukwentuhan ng mga ganito ay pare-parehas. Parang ako nung sabungero ako. No? Ang kwentuhan namin, sabungan. Saan ba merong sabong ngayon? Anong araw? Anong oras? Kabisado ko nung mga panahon na yon. 'Di ba? Pag yung mga babaero naman ang nagsasama-sama, alam nyo, ganito. Ganito nung nakaraan, ganito ngayon. Bukas, ganito. Ganun ang mga kwentuhan. No? Pero pagka matitino ang mga nagsasama, matitino din ang mga usapan. Mike Defensor, bakit alam mo yung mga pinagbabanggit mo dito? At puntuhan na natin ngayon yung mga interview. Pero unahin muna natin ang latest na balita dito po kay Director Melvin Matibag mula po sa Bilyonaryo News Channel. Well, Director, ano po yung pinaka-crucial na proof na nag-uugnay sa mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor dito sa human trafficking operation sa ginawa niyong raid sa Pasig? Well, una-una na po dito, yung pong dokumento na nanggaling sa Security and Exchange Commission, yung pong GIS nila, yung kanila po Articles of Incorporation, kung saan po dito ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor, ang chairman at presidente ng SIRIN at ang treasurer naman po ay ang kanyang anak, si Mike Miguel Gabriel po. Okay. So ito pong SIRIN, the SIRIN Corporation na to, nakalagay po mismo doon sa dokumento na they're doing their business under the name and style of Blue Hotel. At yung Blue Hotel po, yun na nga po yung lugar kung saan po ginagawa yung mga illegal acts of prostitution po. Well, Director, I'm wondering, ito bang Articles of Incorporation na ito, kailan po ito isinumite at kailan huling nag-update sa Securities and Exchange Commission ang kumpanyang ito? Ito po ito, 2025. Okay. 2025 po ito. Bago po ito, 2025. At meron din pong business permit na galing po sa City of Pasig na 2026. So yung sinasabi po ni dating Secretary Mike Defensor na 2019, hininto na, hindi po totoo yun. Okay. Nag-ooperate po sila hanggang ngayon po. O, yan ha. Nasaan na po sila ngayon? Itong mag-ina ni former Congressman Defensor at may indication po ba na posibleng umalis na sila sa bansa? Well, hindi ko po alam yan, pero naipay na po yung kaso sa kanila at siguro naman naharapin po nila ito dahil meron naman silang mga sinasabing depensa. So, maganda po, mabanggit po ito doon po sa ating prosecution ng Pasig City prosecutors po. Director, paano ninyo mapapatunayan na hindi lang sila owners on paper? Alam nyo mga tol, kung talagang walang kasalanan itong asawa ni Mike Defensor at ang kanyang anak, sa prosecution level pa lamang, mailalabas na nila yan. Kasi basic naman yan sa law enforcement agency na kapag ka may nakitang ebidensya sa possible commission ng isang krimen, kung sino yung mga involved doon, i-charge talaga sa prosecutor's office. Pero hindi naman ibig sabihin na porket kinasuhan ng NBI ang asawa niya at anak niya, yun ay automatic aakyat sa korte. Ang final say, prosecution. Titingnan ng prosecution kung sapat ba yung mga alegasyon at ebidensya ng NBI at ang magiging basihan nga sa ngayon, di ba, yung probable cause with certainty of conviction. Kaya napakahalaga na sagutin ngayon ng kampo ni Julie Defensor at ng anak niya yung mga alegasyon na yan sa prosecutor kapag ka nagsagawa na ng preliminary investigation dito. Ang timeline natin dito mga tol, malamang sa malamang mga in 4 to 5 months, no? Baka matagal na nga yung 5 months. Magkakaroon diyan ng resolusyon ang NBI, ang prosecution rather, no? Kung ito po ba ay aakyat sa korte o hindi. Kaya again, Mike Defensor, kung wala kayong kasalanan at sinasabi niyong pamumulitika lamang ito, hindi yan aakyat sa korte. Pero kung mapapatunayan na talagang sangkot sa pamamagitan ng pagmamay-ari, pagiging opisyales, at tinolerate, kung hindi tinolerate, bahagi kayo ng illegal activities na yan, magkakaalaman na ngayon sa korte. No? Meron masyadong ng advance yung pinag-uusapan natin.
Kaya balik muna tayo dito. Kundi may direktang kinalaman doon sa operasyon ng sinasabing sex trafficking din. Kasi may nabanggit o may nabanggit na po ba yung mga naarestong manager o mga empleyado na nagtuturong involved talaga sila doon sa operation itself? Well, may mga testimony na po, nandun na po, na-submit na rin po yan sa, piskalya. Pero, ang importante po kasi dyan, under the Human Trafficking Act, kung kayo po ay nagpimintin ng establishmento na ginagamit sa human trafficking, eh kayo po ay liable. Ang modus po kasi nito, yung pong Chicago KTV, doon po yung transaksyon. Doon nag-uusap, doon po nagkakaroon ng alukan ng pagkakaroon ng sexual favors for pay. At ang nagkasundo na po, may hagdanan na nakatago, paakyat po doon sa Blue Hotel nga po, at doon po ginagawa yung sexual intercourse po. Okay, just to clarify po, dahil sila ang itinuturong incorporators dito sa Zering Development Corporation, nangangahulugan po na dapat or ang premise ay aware sila sa nangyayaring mga illegal na aktibidad sa kanilang pag-aaring property. Dapat po, kasi unang-una, presidente po si Ma'am Julie Defensor, at yung anak po, treasurer, so monitor po yung mga lumalabas at pumapasok na pera dyan. At yung bilang presidente ka, yung day-to-day operation po niyan, ay alam mo po dapat na nangyayari. Ang sabi po ni Julie Defensor, political attack, malicious at kasinungalingan daw yung pag-uugnay sa kanila sa ni-raid na establishmento. Your reactions please, or your reaction please. Sila po yung nagsasabi na political. Alam niyo po, that is very unfair to the men and women of the law enforcement, lalo na po sa NBI. Nung kami po ay nag-raid dyan, kasama po namin ng CSWD, ng City of Pasig, by coordination po, andyan po yung barangay ng mga barangay officials ng Ugong. So wala po politika dito, sila po ang isa sa sarili nila na gumawa ng ganyan bagay. At kami po sa NBI, ang mandato po namin ay hulihin at pananagutin sa batas ang mga ginagawa po ng illegal na bagay po. Tama, di ba mga tol? Hindi na mumulitika ang NBI. No? Naka-action yan sa law and order. Kung merong paglabag sa batas, katungkulan ng NBI na ipatupad ang kaayusan. Katungkulan ng NBI na hulihin kung pasok ito sa kanilang mandato, kasi hindi lahat ng mga krimen, mga tol, sakop ng NBI. Lalong-lalo na yung mga maliliit na krimen lamang. Usually, ang hinahawakan ng krimen ay mga seryosong krimen. Partikular yung mga economic sabotage, no? Yung mga krimen na talagang seryoso in nature. At ang anti-trafficking in person, napakaseryosong krimen po nito, no? Kung iba po siguro ang nagmamay-ari, baka hindi nagsasalita si Mike Defensor ng against sa NBI ngayon. Sa tingin ninyo mga tol, tama ba yung sinabi natin? Kung iba ang presidente at treasurer ng kumpanya na yan, malamang sa malamang pinupuri pa ni Mike Defensor ang NBI. Balik po tayo dito. Kasi minsan po hindi may iwasang mabigyan ng kulay dahil nga kilalang kritiko ng administrasyon itong si former Congressman Mike Defensor. Paano niyo sinisiguro na walang pamumulitika sa insidenteng ito? Well, malinaw naman po, ang ebidensya nagsasabi po, so paano po magkakaroon ng politika? So, maganda po sagutin at ipaliwanag po sa tamang forum. At wag lagi sabihin at ilihis lang na politika ito. At saka sinasabi, dinamay po ang asawa at anak, hindi po naman tayo ang naglagay sa posisyon na yan, kundi sila po, pumasok po sila sa ganyang gawain, at kami naman po, yung mandato naming hulihin at pananagutin ang gumagawa ng mga illegal na bagay, lalong-lalo na po itong human trafficking, napakabigat po na kaso, gagawin po namin yung mandato po namin. Bilang resulta ho nung raid, mahigit 50 babae yung nasagip sa operasyon ninyo, no? Ito po ba ay... Pero ninyo, 54 na kababaihan ang nasagip. Dapat ikinakatuwa pa nga ito ng lahat eh. Wala dapat nagagalit dito maliban sa mga apektadong tao. No? Yung mga mismong involved sa criminal activities na ito, magagalit sila. Kasi nabubulilyaso, napeperwisyo yung kanilang negosyo. Parang pelikula, di ba? Pero kung ikaw pangkaraniwang tao ka lamang, lalong-lalo na kababaihan ang pinag-uusapan po dito, dapat ang sentimiento mo, nagbibigay ka dapat ng sympathy or even empathy diyan sa mga kababaihan.
at sa ginagawa ng NBI, suporta. Para kasi sa tama yan eh. Pero ano ang reaksyon partikular ng mga Duterte supporters dito? Hindi lang si Mike. Mga Duterte supporters, hindi. Hindi totoo yan. Pamumulitika lang yan. Anak ng teteng, 54 na kababaihan. Ang sinasabi pa nga sa separate interviews ni Attorney Melvin Matibag, most of them single mother. They pray doon sa kahinaan ng mga kababaihan na ito. Alam naman natin ang kahirapan ng isang single mother, single mom. Di ba? Kaya niyang itaguyod ang kanyang anak pero napakahirap. Kaya ang gagawin ngayon ng mga abusadong tao at gustong pagkakitaan yung kanilang kahinaan, tinatawag nila ito ngayon na customer care assistant. Hindi na pala GRO ang tawag. CCA na ayon sa balita. At ang gagawin nila, ito naman ay mapapakinggan nyo rin mamaya kay Attorney Melvin Matibag. Pero pinapaalala ko na kaagad sa inyo, no? Ang gagawin nila, ayon kay Attorney Melvin Matibag, kukumbinsihin. Ipapasok kita bilang CCA, Customer Care Assistant. Tapos, pag nakapasok na doon, ganito lang naman ang trabaho mo. Kakausapin mo lang yung mga guest, client, ang masaklap, ito na yung pag-pray doon sa kanilang kahinaan. Yung isang customer, gusto ka. Willing magbayad sa iyo ng malaking halaga for sexual services. Payagan mo na. Doon na pumapasok ngayon yung qualified human trafficking in person. Kasi, nililinlang mo yung tao eh. No? Hinire mo para sa ganong trabaho, pero eventually, ang magiging trabaho niya pala ay exploitation sa pamamagitan ng sexual services o pakikipagtalik sa mga kliyente. At hindi po yung tama. Tuloy po tayo dito. Isolated case lang o may mas malaki pa kayong network na tinitingnan? Parang kaming tinitingnan, actually sinasabi niya na may nangyayaring ganyan na ginagawa. Lahat po yan binabantayan ng NBI at napakarami po nating ginagawa. Hindi po nila pwedeng sabihin na politika dahil pag tinignan niyo po, mula po nung ako inanungkulan dito sa NBI, we have 121 arrest po. Marami po kami operation, 121 successful operations. Iba-ibang kaso po yung ginawa natin po dyan. Well, binanggit din po yung line-up system at saka yung fixed rates na kalakaran dyan sa club at saka sa hotel na ni-raid ninyo. Ano po yung mga konkretong ebidensya ang hawak ng NBI para patunayan yung ganitong sistema? Well, pagpasok mo pa lang po, may aquarium. Pinagbawal na po yan. Yung may aquarium po, sa nakaup po yung mga babae. Pag dumating po yung mga customers, papipiliin ng babae. Magkakaroon ng transaction. Pag nagkasundo, iakyat po rin sa kwarto sa Blue Hotel. Yan po, malinaw na indikasyon na. Pangalawa po, yung direct testimonya po doon sa mga babaeng ating po mga na-rescue. Ano po? Okay. So, mayroon pa nga po mga pregnancy test na hawak yung mga nag-handle doon. So, talaga po may operation po. Talagang ginawang prostitution din po itong lugar na ito. Ano ho yung susunod na hakbang ng NBI patungkol dito sa kasong ito? May mga tao pa ho ba kayong hinahanap at posibleng pasagutin at kasuhan din in relation to this operation? Tama po yan kasi po, nung tinignan namin yung mga korporasyon na involved, interlocking officers, interlocking owners, interlocking directors po. Marami pa po kami tinignan na mga personalidad at tanggulo po na kaso na pwede po namin ihahin po. Okay, ngayon puntahan na natin yung naging Saturday Saturday News Forum, no? Kung saan guest si Attorney Melvin Matibag, ang director po ng NBI. Pakinggan po natin ito, mga tol. Kayo po ba'y nagulat? Maliit lang naman ng Pilipinas, ano? So, I suppose, kilala niyo ng matagal si dating congressman, dating Secretary Mike Defensor at ang kanyang asawa sa ibang mga pagkakataon. Kayo po ba'y nagulat na lumutang o nakita ang kanyang mga pangalan doon sa inyong na-operate na hindi ko alam exactly kung paano i-describe yung lugar na inyong pinuntahan? Well, siguro po, to put it in context, no, liwanagin po natin yung pangyayari na yan. Yung pong lugar na yun, yung Chicago KTV, was registered as a family KTV. Pero meron pong mga report na sa amin na ito ay nagiging pugad po ng prostitusyon at ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya bilang mandato po ng NBI, ay kami po ay nag-surveillance. For 3 weeks, we are
doing a surveillance doon sa lugar na yun. Nagpadala kami ng mga assets namin to personally check kung meron ng mga nangyayari na gano'n. At doon nag-positive po na may report nga na gano'n na meron talagang nangyayari na human violation ng anti-human trafficking law at ng dangerous drug law, nagkasap po kami ng isang operasyon. Nung Martes pa po ito nangyari, pero pumutok yung balita kahapon dahil pinoses po namin maigi muna. Kasi ang nangyayari po niyan, pag kami may naging nahuli, mapapansin po ninyo, hindi namin inire-report kagad dyan hanggat hindi po namin na-inquest yung mga personalidad na involved. At yun nga po nangyari, nung pumasok po kami... O, aral-aral tayo ng bahagya, mga tol. Yung kasiguruhan ng pagkakaso, tinitiyak ng NBI bago i-press release. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang naging operasyon ay April 21. Pumutok sa balita April 23 hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, nakarinig tayo ng salitang inquest. Pero bakit pinapasagot pa lamang ang asawa at anak ni Mike Defensor? Magkaiba kasi ang sitwasyon. Pag sinabing inquest, mga tol, ito yung proseso ng paghahanap ng katotohanan or katarungan kung saan ang isang nahuli sa akto ay tinake into custody or inaresto nga ng law enforcement agency, in this case NBI, at para anong tawag sa salita, para magkaroon ng legal na basihan yung pagkakaaresto, kailangan maging malinaw yan sa prosecution, no? Meaning, dadalhin ng law enforcement agency, in this case, within 36 hours. Kasi ang penalty to be imposed ay life imprisonment. Merong 18, 24, nakalimutan ko na, 12, 18, and 36. Sana tama yung pagkakaalala ko sa arbitrary detention, ano? Kasi pag nag-fail ang law enforcement agency na i-deliver to the proper judicial authorities ang isang naaresto in flagrante delicto or walang bisa ng warrant of arrest na huli sa akto, makakasuhan po sila ng paglabag doon po sa revised penal code, no? Delay in the delivery of detained person to the judicial authorities. Tingnan nga natin, nakakalimutan ko na, revised penal code. Pasensya na, aral-aral lang muna tayo mga tol. Sa Article 125 po nito, nakalagay, sa Article 25, tama nga, nakalagay dito, delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Medyo tama pala yung pagkakaalala ko. 12 hours para po sa mga light offense or penalties, 18 hours para po sa mga correctional penalties or equivalent, at 36 hours para po sa mga afflictive penalties, yung tinatawag na reclusion perpetua at saka reclusion temporal kasama rin, saka yung life imprisonment. Sa pinag-uusapan po natin na balita, life imprisonment po ang kaparusahan dito, no? Kaya dapat within 36 hours madeliver doon po sa prosecution. At aalamin ngayon ng prosecution kung legal ba ang pagkakaaresto. Ang tawag po doon, inquest. O, di ba? Ang haba po ng paliwanag natin. Pero yun po yung binanggit nito pong si Attorney Melvin Matibag about inquest. Tuloy po tayo sa pakikinig po sa kanya. Doon sa lugar, si TV, doon po sa Cliff Point Square, tawag dyan, nakita namin that there are 54 individuals na victims po ng human trafficking. Ito po ay rescue at entrapment operation. At hindi lang naman po ang NBI ang dumating dyan, kasama po namin ang social workers ng City of Pasig at naka-coordinate po ito sa City of Pasig. Hindi po ito gawa lang ng NBI o gawa-gawa lamang na ngayon nagkataon na yung Cliff Point Development Corporation, ang chairman ng kumpanya ay si dating Congressman Mike Defensor, ang presidente po ay si
Julie Defensor. So, at yung treasurer, yung anak po niya. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, ang sinampahan po ng kaso ay yung asawa at anak niya at hindi po siya kasama. Hindi pa siya kasama. Kasi po, yung Serene po, nakita namin yung dokumento ng Serene na ang nakalagay doon, Serene doing the business side of Blue Hotel. Sapagkat yung Serene, ang presidente at chairman po ay yung asawa ni Congressman Mike Defensor at yung treasurer, yung anak po niya. Meron pong lease contract na sila doon sa Chicago KTV. Nung tinignan namin po yung mga opisyal, ang treasurer nito ng Chicago KTV, Cherry Del Rosario, ay incorporator din no Click Point. Meron pong gano'n, may sanga-sanga na interlocking directors, owners, and officers. Ang malinaw po, nung pumasok kami doon sa ATV, malinaw na meron pong nangyayari na sexual trade. That qualifies human trafficking. Paano po ba nangyayari yung human trafficking? Tatlong elemento po yan. Yung pong tinatawag dyan, yung act, yung pong motive yan, sabi, at yung purpose. Paano po ginagawa? Recruitment. So para po hindi na natin palawigin, recruitment. Sabihin, nag-recruit ako ng mga kababaihan, magtrabaho kayo dito sa aming KTV na ang tawag na ngayon, hindi na po GRO, customer, CCA na customer care assistant. Upgrade na po. Ano po? So recruitment, first element. Second element po, yung may pananakot ba, pamimilit, yun po yung sinasabi ni Congressman Mike Defensor. Wala namang pilitan dyan eh. Pero ang nakalimutan po niya, isa din sa elemento, kung meron pong fraud, yung pong pangyayaya sa'yo, and they prey upon yung pagiging mahirap, kailangan mo ng pera, kakausapin ka, customer care assistant ka, pero gusto mo bang kumita ng extra? O, meron tayong bisita rito, may gusto sa'yo eh. Kasama po yung element. Hindi kong pilitan lang, oy, makipagtali ka dyan sa lalaki na yan. Kasama po na element yun. At ano po ang ending, ang purpose? Alam nyo mga tol, with due respect kay Atty. Melvin Matibag, tama lahat ng sinasabi niya. Napakagaling na abogado nito. Nag-apply nga ito sa Office of the Ombudsman. Pero idagdag ko lang din, no? Kahit wala yung ikalawang elemento na sinasabi niya, basta pasok ang una at ikatlo, pasok pa rin po ito sa qualified or sa trafficking in person. Meron kasing trafficking in person lang, merong qualified trafficking in person. Pag sinabing qualified, may mga qualifying circumstances. Ibig sabihin, minention sa batas na kapag ka ito yung circumstansya, ang magiging charge ay qualifying or qualified trafficking in person at it necessitates the maximum imposition of penalty as stated under the law. No? Halimbawa, kung ang biktima ay menor de edad, hindi na kinakailangang niloko mo yung tao. Hindi na kinakailangang ginamitan mo ng dahas yung ikalawang elemento o kung anumang coercion. Basta pasok doon sa una, nagkaroon ng recruitment, tinransport siya from one place to another, among other things, ang dami po nun, minention doon sa batas eh. No? Tapos, pumasok agad yung ikatlo, sexually exploited siya, human trafficking na po yun. Kung minor de edad, qualified human trafficking. And under the law, death penalty ang kaparusahan yan eh. Kaso lang ang problema, by operation of Republic Act 9346, an act abolishing the imposition of death penalty of 2006, ay nung nangyari nga noong 2006, hindi na po operational yung capital punishment kung hindi life imprisonment na lamang. Yung life imprisonment na yan, automatic po yan kapag ka napatunayan na minor de edad yung biktima ng trafficking in person. At dito, alam naman natin na maraming mga minor de edad. But I am hoping na yung mga kapwa natin vlogger na nag-post ng kanilang mga pangalan, i-take down na po nila yung mga pangalan na yon sapagkat pinoprotektahan po ng batas ang privacy ng mga biktima. No? May mga ilan po tayong nakita, pinost yung mga pangalan from 40 plus number to 54, dapat i-take down nila yon. Otherwise,
baka madamay po sila kung sakasakaling magkaroon ng kasuhan